What's up mga pre? Tayo ay usapang clutch bell naman. So, may itong ating stock clutch bell. Meron tayo rito JBT na clutch bell na luma-luma na. So, pagkukumpare natin yung tatlo. At yung pangatlo ay yung ating Daytona Evo clutch bell. Kakaiba yung groove nito mga par. So, check natin na to. Okay, unboxing muna tayo ng ating Daytona Evo na clutch bell. So, yun ang laman niya. Uy, may kasamang sticker. So, ayan. Siyempre, silica gel. Para hindi pag nag-moist ay hindi amag-amag. So, ito yung pinaka-bell. Medyo mabigat siya mga par. Kumpara, tingin ko mabigat. Oh, mabigat. Ito yung bell. Ayan, yung kanyang groove. Nakikita nyo bang malinaw? Ayan, hindi horizontal yung usual na groove, diba? Yung usual na groove horizontal. Ito naka diagonal. Meron siyang dalawang butas dyan, hindi ko alam para saan. Tapos yung kanyang reinforced plate medyo makapal. Kumpara natin dito sa JBT. Ayan. JBT naman meron mga butas dito sa taas for ventilation, mas madaling lumamig yung bell. Ito yung kanyang groove ng JBT. Ayan. So horizontal siya, di ba? Itong Daytona, ayan, kakaiba. So yung tingnan naman natin tong clutch bell natin na stock. Kasi walang groove yan, stock yan eh. So pagkumpare natin yung timbang ng mga yan mamaya. So baklasin natin tong ating stock na clutch bell at ibit natin ang inko at kakabit natin yung Daytona mamaya. So pagkumpare natin yung bigat. Ayan, baklas na yung ating stock na clutch bell. So, ayan, titignan nyo yung stock na clutch bell. Wala pang groove yan. So, ako kay naka-Daytona clutch lining na nga pala mga paps. So, ayan o. So far, maganda pa rin naman yung ating clutch lining. November ko siya kinabit last year. Hanggang ngayon, parang wala pa rin bawas. Tsaka Daytona na 1000 clutch spring yung ating gamit. So, sa kulang na lang talaga niyan ay ito, Daytona na clutch bell. So, mamaya pagkumpare mo natin itong tatlo. Ayan. Okay. Okay. Yung ating JBT. Ayan. So, gamitan natin ng timbangan para pagkumparahin natin yung timbang ng tatlo. Alright. Ayan. Parang ating timbangan natin. Ayan. Ana. So, boss, timbangin muna natin itong stock na clutch bell. Siya ay nasa 811 grams yung stock. 811 grams. Yung JBT naman. $708 lang yung JBT. Ano bang JBT to? Basta JBT na kulay itim. NMAX Aerox to. Ayan. Mas magaang yung JBT. Around 708 or 708 grams siya. Yung stock ay 811. Itong Daytona naman. Timbangin natin. Uy, mas mabigat. Sabi ko na para mabigat yung Daytona. 860 yung kanyang timbang. At kukumpara natin yung mga bakal parang mas makapal nga ng konti yung bakal ng Daytona.
no? Kaya mabigat siya ng konti. Anyway, ayan na. Kumpare natin yung stock at Daytona. Yung sa reinforce niya, itong reinforce na to. Yun ang medyo makapal. Okay. Stock yan ha. Para naman natin dito sa JBT. Ayan na. Oo nga, mas makapal yung reinforced plate nito kumpara sa stock at sa JBT. Ayan na, pagtabihin natin yung tatlo. Ayan, kitang kita dyan. Anyway, so kabit na natin to. Yan ang ating gagamitin for now dahil kompleto na yung Daytona set natin. Yan, nakabit na natin at higpitan na lang natin itong syempre itong 24mm natin na nut. So badlin natin siya ng ating Inco. So medium torque lang tayo. Kaya na, nakakabit na at subukan natin siyang paanda rin guys kung maganda ba yung kanyang play. So ilipat ko lang ng konti yung parada ng motor kasi sayad yung gulong eh. Lipat ko ng konti. Suko lang.